Oo, kanina po ito naganap ha mga kaklir. Kanina ito naganap. Kaninang hapon sa may bandang Intramuros. At biglaan to. Kasi supposed to be dapat mataturn over to. Kumbaga yung effectivity ng contract tapos na ito ng September 4. Kanina, September 4, 2025. Pero niha-niho, walang pasabi. Wala tayong natanggap na pasabi. Well, si First Lady, walang natanggap na pasabi. Siya na mismo nagpunta dun. At the time, according to First Lady, diba? According to First Lady, nung pinasinayaan niya to, kasama niya pa si Secretary Manny Bonoan. At yan, kasama yung mga diskaya. At kasama yata yung anak. Diba? So, syempre, good faith. Ano ba yan? Kasi DPWH ang may kontrata dito, mga kaklir. At ito ay handog nga para sa Philippine film industry. At nung kanina nga pumunta tayo, nandun si Direk Joey Reyes. Nandun siya kanina. Kasi, at naabutan nga natin dito, na nag-e-inspect din si First Lady, at saka nandun din si Secretary Mina Pangandaman. At nandun nga si Director Joey Reyes. Tama ba si Joey Reyes? Oo, nandun siya. Okay? Kasi nga, ito ay para sa handog ito eh. O nga, si Jose Javier Reyes. Ayan. Okay? Nandun siya kanina. So, di ba? Kasi alam naman natin, kaya nga pumunta doon sa New York ba sa US, si First Lady kasi to attend the film, parang yung film ng Pilipino, parang film fest sa US. Remember that? Oh. Kasi ito yung ano rin niya para mas lalo mabuhay ang mga ginagawang Filipino films, diba? Gawang Pinoy. Talagang inaano niya to, binibigyan niya to ng tulong, diba? Tutulungan niya yung industriya. So ito ay isa sa mga nais gawin ng First Lady para, syempre, patapos ng termino nila, pero sila maiiwan para sa mga industriya ng paggawa ng pelikula. So, reconstruction ito, mga kaklir. Kung baga gusto nilang ibalik, Intramuros kasi, syempre, yung mga old style na mga buildings nun, yun yung gusto nilang, yung cultural heritage, gusto nilang ma-retain. Though it's a new building, pero kumbaga, meron silang image na gagayahin na dating building na nakatayo dyan. So, syempre, alam mo yung excited yung First Lady, nagpagawa sila to the DPWH, diba? Tapos, ang problema, mga kaklir, yung mga tao sa DPWH, sila na lahat ang kumuha ng taong gagawa dyan. So, tiwala. So, ang nakikita dito na maaaring nagka-problema, maaaring nagkaroon daw ng sabuatan. Maaari, Hindi tayo magiging judgmental dito, pero yun yung napag-usapan. Maaaring nagkaroon pa na sabuatan yung mga tao sa DPWH, not referring to Secretary Bonoan, pero yung mga nag-assign dito, ito dapat gagawa, ito dito dapat gagawa. Tapos ganyan ang magiging resulta. Tapos diskaya pa napunta. Sa dami-dami na ng proyekto. 400 plus na proyekto. Sa kanila pa napunta itong building na to. Diba? So, ang First Lady, syempre, DPWH, Secretary Manny, nandyan ka, tiwala. Tapos, biglang sinabi sa akin, tingnan mo nangyari dito. Tingnan mo nangyari sa kontrata nito at mas maganda, clear, sabi niya, puntahan mo. Para makita mo yan. Kung anong ginawa nitong Great Pacific Builders na to. Okay? So, naisip ko, teka lang, mas maganda siguro, di ba, na makita din ito ng media. Kasi hindi lang pala, di ba, pang baha, di ba, ang mga diskaya, pang building pa. Talagang sinakop lahat. Di ba? So, yun. Kaya sabi niya, di ba, parang, nung kinakwento sa akin to ng First Lady, dismayado siya talaga. Kaya lang,
Hindi kasi yung typical, ha? Si First Lady kasi, ako sa akin pagkakakilala sa kanya, kailan lang naman ako. Hindi ko masasabi talagang kilalang kilala ko siya. Pero sa panahon na nilagi ko at nakakausap ko siya, kahit na sa maikling panahon, kahit na alam mo yun, parang merong naiinis, dismayado, hindi yan mga clear, hindi siya nagme-meltdown. Ba? Get my point? Hindi siya nagme-meltdown, hindi siya nagmumura, ba? Basta sa harapan ko mga kakli, sabi ko, kung merong mga panahon, hindi ko alam. Basta sa akin, nakita ko yung pagkadismaya niya, pero never siyang nag-meltdown katulad nung ibang pagme-meltdown na nagbabanta pa ng buhay. Yun. So, yun nga, nagkataon din pala, nung dala ko na yung mga taga-media, abay naabutan namin sila doon. At nandun nga si Direk Joey Reyes. Nag-i-inspect. Dahil siguro, alam mo yun, hindi niya makontain sa sarili niya yung pagkadismaya niya. Pina-inspect eh. Imagine niyo. Si FL, si First Lady kasi, siguro pagka medyo asar, ang nakikita ko sa kanya is more on the magro-roll eyes, tapos parang ngiting asar, pero ibig sabihin, meron na siyang hindi gusto doon. Pero nakangiti na magro-roll eyes na asar. Ayan. Pero never siyang, sa nakita ko, magme-meltdown na katulad ng iba. Dismayado ang taong bayan sa mga diskaya. So, yung tingnan nga natin, ito parang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Isa sa siyam na kumpanya ng mga diskaya. Diba? So, tingnan natin mga kaklira. Kukunin ko na lang yung news ni Maricel Halili. Pairama. Kung gusali ng mga diskaya rin ang kontraktor. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, anong nakitang problema sa gusali? Jiggy, nandito tayo mismo sa loob ng tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Ito yung inayos sana na dapat ngayong araw na ang completion. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito tapos. Ipapakita ko sa iyo, Jiggy, yung isa sa mga highlight ng building na ito, which is yung cinema. Ang sinasabi sa atin, September 4, dapat tapos na ito. Pero makikita natin na ongoing pa rin ang construction. At balita natin, isa doon sa mga nakausap natin na construction worker kanina, mukhang ang target, September 15 pa matatapos. So, hindi na sila umabot sa deadline. Bukod dyan, inikot din ito kanina, kasama nating nag-ikot si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nakita natin na hindi pulido yung finishing ng elevator. Yung ibang mga kwarto, cement finish instead na naka-tiles, which is supposedly yun yung design na nakalagay dun sa original na plano. Pag lumabas tayo ng building na ito sa Intramuros, walang alulod. So kapag umulan, magiging problematic siya. At kagaya nga ng nasabi mo na... Pakita ko. Ito, yung downspout, ayan. Nakita niyo ba yan? Wala yung aluludo. Pag bumaksak ang ulan yan, diretso sa kalsada yan. Pag naglalakad ka dyan, basa. Ayan o. Yan o. Diba? Yan yun. Kaya dismayado si First Lady dito. Din pala dito ay yung Great Pacific Builders na mga diskaya rin ang nagmamay-ari. Ngayon, si First Lady Liza Araneta Marcos, pagdating namin dito, inabutan namin siya na umiikot din dito sa building pero umalis na rin siya agad so hindi natin siya nakausap. Pero isa nga siya doon sa mga nagbabantay ng proyektong ito. Ang halaga ng reconstruction nitong building na to nasa mahigit 107 million pesos. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawan ng DPWH ay nakikipay sa buhatan sa mga contractor. Sabi nga natin, napag-ito kanina, nung dumalo dito si First Lady, kasama niya noon si Secretary Manny Buluhan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Buluhan dahil hindi naman siya nakapirma sa kontrata. But may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun, maaaring may sa buhatan. At Maricel, may reaksyon na ba ang Pangulo at si First Lady dito sa sinasabing substandard na proyekto?
Tinanong natin yan kay Undersecretary Claire Castro kanina, Jiggy, at ang sabi niya, dismayadong si First Lady Liza Araneta Marcos nang makita nga kung anong nangyari sa building na ito. Sabi niya, gobyerno na nga yung nagpapagawa nitong construction. Aba, gobyerno pa yung naloloko, kaya nga gusto nilang paimbestigahan kung anong nangyari. Si Pangulong Bongbong Marcos wala pa raw na ibibigay na impormasyon kung ano yung reaksyon kay Yusek Castro kasi hindi pa naman daw nakakausap tungkol dito. Ito mga ka-clear, ito mga gumagawa dito, hindi ito, sila ay empleyado ng theater box. So, mukhang ano to subcontractor. So, ang iniisip tuloy natin, sa dinami-dami ng proyekto na nakuha ng mga diskaya, hindi kaya, ito yung nagtatanong lang hindi kaya parang pinapahiram lang nila yung pangalan nila. Sila yung sasama sa bidding. Pero iba naman talaga yung gagawa. Pero may porsyento sila doon. Diba? O pwede sabihin, halimbawa ito 107 million or 111 million o 5% sa'yo. Pero wala silang gagawin. Kasi may 5% na kami. Kita na yon. Diba? Pwedeng ganun. Ito, diba? Subcontractor ito na subcontractor kasi theater box. Sinabi nila, hindi sila kay Diskaya. Diba? Kaya, tinatanong ko sila, ano ba, kailan nyo ba dapat tatapusin yan? Ano ba nasa kontrata nyo? Sabi nila, September 15 ito pa nila target tapusin. So, diba, ang layo na doon sa napag-usapan talaga. Siguro sanay sila sa ganun. Tingin ko lang Mark, diba? Kasanay sila sa ganun. Bakit? Kung may kasabot nga sila di ba? Kung may kasabot sila mismo yung kakontrata nila, let's say lang DPWH. Kung kasabot yung mga tao sa loob, kasabot yung mga DE, hindi sila nireklamo kahit nga ghost projects Nang wala natapos, hindi nireklamo Diba? Nasanay siguro sila sa ganun. Although hindi ko nasasabing ito yung pwedeng mangyayari. But, diba? Imagine niyo ito turn over sa DE, okay na, inayunan, binayaran ng buo, wala pa lang ginawang proyekto, talaga naman. Diba? Nasanay. Kaya yung iba, baka pinapahiram na lang yung pangalan sa ibang mga subcontractor. Tapos hindi din tatapusin dahil maliit na lang yung nakita Sa dami ng binigyan, doon sa supposed to be gagawa, wala na masyadong kinita, kaya hindi natapos. Tapos sabihin na, okay lang yan. Hindi na yan chinecheck approve ba naman yan ng Diba? Hindi nila alam yung scope of work, katulad dito. Ito hanggang theater, dito na sila sa cinematic. Diba? Yan. Imagine nyo, ginagawa ito para sa Pilipino na involved sa film industry, tapos lalokohin pa. Oops. Yun, kapag nalaman kung anong nangyari sa infrastructure project na ito. Pero ang ipinapakita raw dito, hindi lamang sa mga flood control projects nangyayari yung mga kapalpakan, kundi ultimo dun sa iba pang mga infrastruktura under DPWH. At ano ang susunod na hakbang ng gobyerno tungkol dito? Habla ba nila yung contractor? Oo, Jiggy, sa ngayon, pag-aaralan ng gobyerno kung ano yung habol natin para magawa yung mga problematic na bahagi nitong building na ito. Pero isasagawa rin daw nila yung investigation para malaman kung posible nga bang masampahan ng civil liability at ng estafa itong mga diskaya o kung sino man pa yung ibang mga taong involved dito sa isinagawang proyekto dito sa May Intramuros.